Sunod, mga kababayan. Ano yan, Ken? Dito tayo, mga kababayan, sa mga bilyar. Nako, ito na naman. Ano yung mga bilyar, Ken? Ito na. Alam nyo ba, mga kababayan, na ang pamilyang bilyar na yun ay kinasuhan po ng Security Exchange and Commission dahil sa kanilang panlilinlang na asset. Panlilinlang, sa madaling salita. So ngayon, mga kababayan, alam nyo ba na itinalakay po ito sa Kongreso ni Attorney Chel Jokno at ni Mark Santos na kongresista ng Las Piñas? Alam nyo ba na ito palang kasong ito, mga kababayan, ay criminal charges? At may possibility o maaaring makulong ang mga bilyar ng 7 hanggang 21 years sa kasong ito. Ito, ipapanood ko sa inyo, mga kababayan, ha? O, ano nga ba yan, Kent? Anong kaso ba yan? Paano ba yan nangyari? Ano ba to? Ano ba yan? Ganon. Ito po, ipapanood ko sa inyo, mga kababayan. Sorry po, nadighay lang. Ito po, ay maximum of 21. Ang parusa nga ayon sa batas natin ay maximum of 21 years. I think it's about time. Sa inyong pagsusuri dito sa kasong ito, pwede itong ituring na insider trading. Yes, nakakalungkot po ang isang incumbent senator charge ng SEC for insider trading. Para po sa kaalaman ng lahat ay pinagbabawal ang insider trading dahil ito ay nagbibigay ng unfair advantage sa mga bumibili ng stocks dahil alam nila na tataas ang presyo nito. Ang parusa nga dito sa ayon sa batas natin ay minimum of 7 years imprisonment at maximum of 21 years. Tingin po ba ninyo yung parusang 7 taon ay sapat na para sa ganitong klaseng offense na ang daming natatamaan pati mga small investors? I think it's about time na medyo revisahin natin ang batas na ito ng SEC. Higpitan pa po natin ang regulasyon. Maraming salamat po, Representative Santos. Ang parusa nga ayon sa batas natin ay maximum of 21 years. I think it's about time. Sa inyong pagsusuri dito sa kasong ito, pwede itong ituring na insider trading. Yes, nakakalungkot po ang isang incumbent senator charge ng SEC for insider trading. Para po sa kaalaman ng lahat ay yan po yun, mga kababayan. Yan po ang magiging kaso at magiging problema nila, mga kababayan. Ayan, Marshal Tikboy Cordoba del Yumes, may galab shoutout po. Na 7 to 21 years ang mangyayari at makukulong sila, mga kababayan, kung posibleng matupad at makaso ito at mapatunayan ng Korte Suprema or ng saligang batas na sila ay nagkasala dahil sa tinatawag nila itong insider tradings, no? Mga kababayan, ay talagang mahirap po, no? Medyo mabigat nga. Just me yung marimar. Biruin mo ikaw ang pinakamayaman sa buong Pilipinas pero makukulong ka. Naku po, delicates po yan, mga kababayan. Iparinig natin kung ano ba tong ng bilyar. Biruin nyo bilyar, naku po. Kinasuhan. Grabe no, mga kababayan. Ito. Pakinggan natin mga kababayan. Ito, sa Billionaire News Channel muna tayo. Ito po. Baseless charges. Ganito tawagin ni ultra-bilyonaryo Manny Villar ang reklamo ng Securities and Exchange Commission na market manipulation at insider trading laban sa Villar Land Holding Corporation. Handa bang makipagtulungan sa investigasyon at sagutin ang mga paratang na ninindigan ng dating Senate President na ni minsan hindi daw siya gumawa ng illegal para manlinlang ng customer o investor. Mataas din daw ang standard ng Villar Land pagdating sa corporate governance. Sa harap ng kontrobersya, down by a staggering $1.2 billion to $3.3 billion ang net worth ng mga Villar ayon sa real-time tracker ng Forbes nitong Lunes. Dahil dyan, bumaba sa 4th place ng billionaires list sa Pilipinas ang Pang-apat na lang sila. 28.5% din ang ibinagsak ng stocks ng Villar Land. Manatiling
Kasi alam nyo kung bakit mga kababayan bumaba ang stock ng Billiar Lands. Kasi ganito po yan. Simula kasi nung nasangkot sa flood control, itong pamilyang actually si Mark Villar at saka yung pinsan nilang si Carlo Aguilar dito sa DPWH project na nasa loob ng subdivision, natatakot kasi ang mga bumibili. Kasi ganito po mga kababayan, ikaw ba naman, bibili ka ng property. Tapos yung property na yan, yung kalsada na ginasto sa property na yan ay pera ng tax ng taong bayan. Kasi biruin mo ba naman, 18 billion na halos 1/3 ng 18 billion ay nasa phase 1 to phase 5 flood control and road project. And also the mga establishment, yung mga multipurpose building or covered court. So nasa loob ng kamela or ng negosyo nila. So ngayon kung ikaw mamimili, paano kung biglang bawiin ng government yan? Paano kung biglang i-hold ng government yan? Kung ikaw may property dyan sa loob na, natatakot ka talaga mag-invest. Kaya talagang bumagsak po talaga. At totoo lang mga kababayan, yan po ang isa sa rason na bumagsak ang kanilang negosyong yan dahil sa pagkasabit nga ng anak niyang si Mark Villar dito sa DPWH project. 'Di ba? Kasi biruin niyo ba naman, halos yung binulgar ni Mark Santos, Congressman Mark Santos ng Las Piñas, na from phase 1 to phase 5 na kalsada mula highway papunta sa pinakaduluduluhan ng village nila ng land, property land, ay proyekto ng gobyerno. So bakit DPWH ang gagastos ng kalsada nyo, pati flood control nyo, property ninyo private yan. 'Di ba? Private property yan. Negosyo yung pamilya yan. So, bakit project ng DPWH ang ipapagawa ng kalsada? Pati mga flood control. So, dapat ang magpapagawa ng mga kalsada na yan, yung mga covered court at flood control, ay dapat kayo. Kasi kung makabenta kayo dyan, sa inyo naman napunta, hindi naman sa Pilipinas, hindi naman sa gobyerno. So, ang mangyayari mga kababayan ay kung ikaw, syempre kung ikaw mga kababayan, bibili ka property, pinaghirapan mo yung pera. Inipon mo yan. Halimbawa, hulug-hulugan mo yan, Baya Pag-ibig. Ilang taon mong huhulugan yan, tapos magugulat ka, may issue pala sa kanya. Talagang hindi ka bibili. Talagang babagsak sila. Kasi tanungin kita mga kababayan, ganito. Halimbawa, meron akong hacienda. Yung hacienda niyan, tinayuan ko ng subdivision, tinayuan ko ng bahay, may mall, may hospitals, may schools, may lahat na, may palengke, lahat na nasa loob na. Hindi ko na kailangan lumabas. Pero yung hacienda na yan, hindi ako nagbayad ng tax. So ngayon, yung mga property owners dyan, yung mga nakabili, yung mga nakakuha dyan, anong mangyari? Hindi ka ba nababalaka? Hindi ka ba nababahala? Hindi ka ba natatakot? Pinaghirapan mong pera, mauwi sa wala. Kasi kung sakali man na ako yung owner ng hacienda na yan, tapos hindi ko nabayaran ng tax ayos ang hacienda, maaapektuhan lahat ng customer. Maaapektuhan lahat ng bumili. Kasi bakit? Hindi ako nagbayad na ako yung owner. Kaya kung ako yung bibili, talagang atras ako. Hindi ko na itutuloy. May issue eh. Sige nga, example ulit. Bigyan ko kayo ng example. Bibili ka ng sasakyan. Tapos yung sasakyan na binili mo kalahati sira, kalahati okay. Bibilhin mo pa? Sige nga, example ko lang. Bibili ka ng sasakyan. Yung sasakyan na yun, sira ang makina. Okay lahat ng parte, pero yung makina sira, bibilhin mo pa? Tapos, sa pangalawa, bibili ka ng sasakyan, second hand. Pero yung presyo niya, pang presyo sa brand new. Saan ka bibili? Sa second hand na parehong presyo sa brand new or doon sa brand new na lang? Tapos magugulat ka, yung papers nun, sabit pa. May ano pa yun, may alarm sa LTO. May LTO alarm. Talagang hindi mo talaga bibilhin yun. Bakit? Ikaw mo problema niyan pag nasalo mo eh. Di ba? Ganun mangyari mga kababayan. So talagang bumagsak sila. Dati 'di ba sila yung pinakamayaman, 1 trillion yung ano nila eh.
trillion yung kanilang pera, no? Pero ngayon pang-apat na lang sila according sa Forbes. Kaya ito nga, habang ito'y pinag-aralan at pinag-usapan sa Congress ni Attorney Chel Jokno at ni Mark Santos na congressman na tumalo kay Cynthia Villar sa Las Piñas, ay maaari kung sakali man na mahaharap at matuluyan itong criminal charges nila sa Security Exchange and Commission case, ay maaari silang makulong ng 7 hanggang 21 na taon, no? 7 hanggang 21 na taon ang kanilang pagkakulong. Diyos ko, mga kababayan, si Cynthia Villar, kung sakali man makulong siya ng 21 years, wala na. Ilang taon na si Cynthia ngayon? Mga 60 plus na yata yan. Di naabot ng ano yan. 'Di ba? Naku, alam niyo sa totoo lang ganito yan eh. Kaya sa mga nanonood sa akin ngayon na mga hindi pa nakapag-asawa, isipin niyo talagang mabuti na ang pangangasawa ninyo ay hindi matapobre. No, isipin yung mabuti na kung gaano kakabait na asawa, make sure na ang asawa mo ay ganun din kabait sa iyo. Kasi mahirap eh. Mahirap mga kababayan. Ikaw sobrang bait mo tapos yung asawa mo, 'di ba? Yan ang problema, mga kababayan. 'Di ba? Nakatulog ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Ang matanong namin, si Mark, tahimik lang. Diba? Ganon yung mga kanta noon eh. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Hindi ko makakalimutan yan, yung kanta na yan. Diyos ko, sikat yan noon. Ilang bilyon din yan. Di ba? Sino-sinong hindi makakaalala niyan? Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Ay, nako. Kasi ganito yan mga kababayan. Examplean ko kayo. Halimbawa, meron akong lupa sa bukid, sa probinsya. Malayong probinsya. Maliblib na lugar. Yung probinsya na yan, ang per square meter, sabihin natin, 2,000 per square meter ang bawat lupa. 2,000, so napakamura na yun. Alam nyo ba magkano per square meter ng lupa ngayon, mga kababayan, pag sa mga residential area? 20 to 30 hanggang 100,000 to 200,000 per square meter. So ngayon mga kababayan, 2,000 per square meter yan. So ngayon, syempre, maraming bibili kung 2,000 square meters. Kasi bakit, mga kababayan? Biruin mo kung 2,000, kung may 2 million ka, di kalaki-laki ng lote mo, no? O lupa na, lupa na, ilang hectares na yung 2 million mo. So ngayon mga kababayan, para kumita ako ng malaki, anong gagawin ko? Yung kalsada, mula sa highway, papunta sa property ko, ikukunik ko yan, lakihan ko. Halimbawa, ito highway to, daanan. Itong daanan na yan, papunta yan ng Maynila, mula Bicol, papuntang Maynila, yan, highway yan. Pinakamahabang highway. Ngayon, ang lupa ko nandito. Para mabili at mahal ang value, idugtong ko yung lupa ko, lakihan ko yung kalsada, ipasok ko sa lupa ko. Putang ina, yung 2,000 per square meter, magiging 20,000 yun. Kaya mataas ang value, mataas at ang kita. Yayaman talaga ako. Diba? So ano bang ginawa nila? Yung dating liblib na lugar dyan sa Cavite at sa Las Piñas, dinugtong nila sa kalsada sa Maynila. Yung biyahe na tag 1 hour, 2 hours, nagiging 45 minutes na lang kasi bakit dinugtungan nila. Nagkataon yan nung naging secretary ng DPWH si Mark. Ganun ang nangyari. So nung dinugtong nila, nag-evolve, nagmahal bigla ang kanilang properties. Kaya,
Kasi bakit hindi magmahal yan? Diretso na. Pagbiyahe ka lang, galing ka Maynila, dati 1 hour, 2 hours. Ngayon, diretso na, 45 minutes na lang. Tapos tatawiran mo, gagawaan mo pa ng kalsada yan mula Cavite papuntang Manila Bay. Naalala nyo, yung kalsada dyan na itatawid papuntang Manila Bay, papuntang Cavite, di ba may project yan, ang government yan? Kung natuloy yun, di mas lalong magmahal yung residential lot nila doon, or land. Di ba? Kasi imbes na dito ka dadaan, sa kabila, no, papuntang Cavite, Batangas, Laguna, dito ka nadadaan, Manila Bay. Doon ka, alam niyo yung mga mga kababayan, doon sa may mga yate, diyan sa may Maynila, harap ng ano ba yan? Ano ba yung US Embassy ba yan? 'Di ba may mga yate diyan? Doon dapat yung kalsada niyan idudugtong papuntang Cavite. So ngayon nadugtong na, magmahal na agad kasi mabilis na ma-access ng tao. Dati liblib dyan, tapunan ng patayan, tapunan mga nakasalvage yan dyan. So ngayon lang, luwag na ng kalsada, ayun, ang bilis ng ma-access, di mo mahal na. Ganun yun mga kababayan ang teknikan. Diba? Marami kang kalupaan, para kang si Queen Elizabeth. Diba? So, ganun ang nangyari. Kaya, mahaharap sila ngayon sa kasong criminal charges ng Security Exchange and Commission sa insider access na tawag nila. Na ito nga, kung sakali mang matuloy ito at magkaroon sila dito ng 7 to 21 years nga daw, di umano, ang magiging kulong. Na sabi ni Chil Jokno sa kanyang pagsisiyasat sa Congress. Diba? Ganun yun mga kababayan. Diba? Alam nyo na.